Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Jun Sorial at si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Opisyal na bilang ng mga nasawi dahil sa pagtama ng bagyong Karding sa Pilipinas, 8 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Bigyan nyo kami ng 100 bilyon piso ay hindi namin kakayanan labanan ng korupsyon. Ombudsman Samuel Martires inaming hindi kayang labanan ang tindi ng korupsyon sa pamahalaan. Nagpalabas kami kahapon ng Department Memorandum wherein we already have lifted the suspension in the affected areas of this Pinas Lakas Bayan. And we are going to extend it until October 1. COVID-19 Special Vaccination Day sa mga lugar na binayo ng bagyong Karding tuloy na. DOH, tiniyak na walang nasirang bakuna dahil sa bagyo. Primarily, it's a trust basis. Sinasabi ng ating Pangulo, he is well qualified to be the Executive Secretary, having put in so many years in the judiciary. He has the necessary legal background and the ability to deal with paperwork. Karanasan at tiwala naging bentahin ni dating Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin upang mapili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong Executive Secretary. World leaders nagbigay pugay sa namayapang dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe sa huling pagkakataon. Japan, tuluyan ang nagpaalam sa dating pinuno. Magandang hapon. Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube channels ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Gayon din sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nanumpa na bilang bagong Executive Secretary si dating Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin. Pagkatapos ng oath-taking, agad na magsisimula ng trabaho si Secretary Bersamin sa pamamagitan ng pagsama sa cabinet meeting. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. I, Lucas P. Bersamin, having been appointed to the position of Executive Secretary, Office of the President. Pasok sa mga hinahanap na kwalifikasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong Executive Secretary si dating Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin. Bukod sa kapwa Ilocano, ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, hindi rin matatawaran ang kakayahan at karanasan nito bilang public servant. Primarily, it's a trust basis. Sinasabi ng ating Pangulo, he is well qualified to be the Executive Secretary, having put in so many years in the judiciary. He has the necessary legal background and the ability to deal with paperwork. Ang 72 years old na si Bersamin ay taga-Bangged, Abra. Siya ay tinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang SC Chief Justice mula 2018 hanggang 2019. Papalitan ni Bersamin na nagbitiw sa pwesto na si Attorney Victor Rodriguez na ngayon ay tumatayo bilang Chief of Staff ni Pangulong Marcos Jr. Hindi pa maidetalye ng Malacanang kung ano ang pagkakaiba sa posisyon na Chief of Staff at Executive Secretary. Ayon kay Secretary Angeles, mas mabuting hintayin ang ilalabas na Administrative Order No. 1 na naglalaman ng magiging tungkulin ng Chief of Staff. Wala pa pong publication kasi ang ating AO1, so we'll have to wait for that. Bago po natin maggawa ng distinction, if any. Matapos ang panunumpa sa tungkulin, agad na dumalo ngayong araw sa cabinet meeting si E.S. Bersamin. Tinalakay naman sa ika-9 na cabinet meeting ang pagpapaunlad ng kasanayan ng mga Pilipinong manggagawa. Ang DOLE naman at TESDA at CHED ay nag-discuss ng pag-upgrade ng skills of the Filipino workforce. Bahagi ito dun sa Economic Transformation Program ng ating Pangulo, kasama po doon yung educational aspect at isa po ito dun sa aspeto na yon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Sinertipikahan ng urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang House Bill No. 4488 o ang General Appropriations Bill. Sa pamamagitan nito, maaari nang maaprubahan ang General Appropriations Bill sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa loob lamang ng isang araw. Layo nito na magtuloy-tuloy ang pagpupondo sa mga programa ng gobyerno para sa COVID-19 response at pagpapalago ng ekonomiya. It's really just to underscore the need to pass the budget para hindi magkaroon ng reenacted budget. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, patuloy ang deliberasyon ng panukalang 5.268 trillion pesos na pondo ng bansa sa plenaryo. Bukas, inaasahang maaprubahan ang General Appropriations Bill sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ramdam pa rin sa buong mundo ang epekto ng COVID-19 pandemic at gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Dahil dito, posibleng makaranas ng pagbagal sa paglago ng world economy at apektado rin dito ang ekonomiya ng Pilipinas. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Ang target natin for GDP is around 6.7%. Baka lalabas siya, nasa 5% na lang siya by the end of the year, and maybe next year we will start with around 5% in the first quarter. May posibilidad na lalong bumagal ang paglago ng ekonomiyang pangdaigdig dahil sa patuloy na nararanasang krisis sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pagtaya ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD, lalago ang global economy ng 2.2%. Mas mababa sa naunang forecast nito na 2.8%. Base sa kanilang ulat, maaaring makaranas ng recession ang ilang bansa gaya ng Germany. Hindi rin ligtas ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pagbagal ng world economy. Ayon kay Carlos Manapat, isang economics professor, maapektuhan ang gross domestic product ng bansa para sa taong ito hanggang sa first quarter ng taong 2023. Posible ring magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin at mahirapan ang mga maliliit na negosyante. Matatandaang itinaas ng Pilipinas ang interest rates nito upang maibsan ang epekto ng inflation. Ngunit ayon nga kay Professor Manapat, dapat mapanatiling itong balanse para sa kapakanan ng mga maliliit na negosyo. Dagdag pa rito, hindi pa rin nakakabawi ang maliliit na negosyante sa epekto ng pandemya at sa pagbagal ng ekonomiya. Dapat anyang matulungan sila ng gobyerno. The government should also create opportunities for firms to grow. Pag masyado kasing mataas ang interest rates, walang opportunity ang maliliit na firms to grow eh. Makakatulong anya na mabigyan din sila ng tulong pinansyal upang makaraos sa gitna ng pagbagal ng ekonomiya. Samantala, sinabi naman ni Marikina Representative Stella Kimbo na nasa desisyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung ano-ano ang mga solusyong gagawin sa posibleng pagbagal ng ekonomiya at paghina ng peso. It's a tough balancing act, ika nga, because yung exchange rate depreciation, may winners, may losers. Yung mga OFWs natin na kumikita in dollars, sila yung mga winners. We are very import dependent. So ibig sabihin, yung mga imported raw materials natin nagiging mas mahal. Kasama dyan ang langis. In which case, ang magiging effect is inflation. Tiniyak naman ng mambabatas na sapat ang kakayahan ng BSP sa pag-iisip ng mga paraan para maiwasan ang pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak naman ng Malacanang na patuloy na binabantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lagay ng piso kontra sa dolyar. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, inaalam na ng Pangulo mula sa economic managers ang maaaring maging epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Git ni Secretary Angeles, ang nangyayaring patuloy na paghina ng piso kontra dolyar ay epekto lamang sa nangyayari sa labas ng Pilipinas. Although the President is in constant touch with the economic team and they are closely monitoring this. As you know naman that the inflation rate isn't due to any local factors. It's really about the exchange rate.
Talamak pa rin talaga ang katiwalian sa mga ahensya ng pamahalaan sa kabila ng mga hakbang ng mga nagdaang administrasyon na wakasan ito. Aminado si Ombudsman Samuel Martires na malala na ang korupsyon sa gobyerno na hindi nila kayang labanan. Ayon sa opisyal, mismong sa kanilang hanay, hirap silang sugpuin ang katiwalian. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Kung minsan ay gusto ko na magbitaw sa serbisyo dahil parang wala hong nangyayari sa laban ng gobyerno sa korupsyon. Kahit bigyan nyo kami ng 100 bilyon piso ay hindi namin kakayanan labanan ng korupsyon. Mismong ang pinuno ng Office of the Ombudsman ang naniniwalang walang pondong sasapat para wakasan ang korupsyon sa gobyerno. Sa pagdinig ng panukalang budget para sa 2023, inamin ni Ombudsman Samuel Martires na hindi nila kayang labanan ang korupsyon kahit gaano pa kalaki ang ibigay sa kanilang pondo. Punto ni Martires, paano nila masusugpo ang korupsyon sa gobyerno kung mismong sa kanilang hanay laganap ang katiwalian? Ang problema anya, hindi nila mahanapan ng konkretong ebidensya ang mga ginagawang katiwalian. Kami mismo, mga katabi ko rito, we are fighting corruption within the office. So, hindi namin pwedeng sabihin na yung ahensya ng gobyerno yung corrupt dahil kami mismo may problema sa korupsyon. Ginawa ko na lahat ang paraan, pero napakagagaling, hindi ho gumagamit ng cellphone, hindi ho gumagamit lang landline, nakikipagkita sa mga restaurant, sa isang Chinese restaurant. Try your best to reform your agency. Naramdaman nyo at least na may corruption din sa loob ng anti-corruption body. Ayon kay Martires, kanyang isusulong ang reorganization sa Office of the Ombudsman para mapabilis ang investigasyon sa mga kaso. Kahit pa marami anyang tumututol sa kanya na gawin ito. Ganoon din ang pagkakaroon ng clarificatory hearing sa admin cases. Inaprubahan ng Senate Finance Committee para pagdebatihan sa plenaryo ang 4.7 billion pesos proposed budget ng Office of the Ombudsman. Tututukan din anya ang pagresolba sa inefficiencies at red tape sa gobyerno. Kasabay nito, muling ipinanawagan ni Martires sa mga senador na ipawalang bisa na ang anti-red tape law. Naisabatas ang Ease of Doing Business Act noong 2018 na siyang nag-ambyenda sa Anti-Red Tape Act of 2007. Amending some of the basic orders of my predecessor where Senate investigation reports or congressional investigation reports should be considered by the Office of the Ombudsman. Wala pang bagong komento rito ang Anti-Red Tape Authority o ARTA, pero sa isang pahayag na nilabas noong September 14, sinabi ni ARTA Officer in Charge Ernesto Perez na hindi intensyon ng ahensya na manghimasok sa kapangyarihan ng Office of the Ombudsman. Nire-respeto nila ang opinyon ng Ombudsman at nais din anyang linawin sa opisina ang investigative functions nito. Nilinaw din ito na maaari lamang silang magrekomenda sa Office of the Ombudsman at Civil Service Commission sa paghahain ng kaso laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Sa kabila nito, nakahanda ang ARTA na sumunod sa Kongreso na siyang may kapangyarihan na ibasura ang batas. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nang nagpaalam ang Japan sa kanilang yumaong dating Prime Minister na si Shinzo Abe. Kasama naman sa mga dumalo sa state funeral ang ilang world leaders. Mula sa Tokyo, Japan, ito ang balita ni Ryuji Sasaki live. Ryuji, kumusta ang isinagawang state funeral para kay dating Prime Minister Shinzo Abe? Yes, Monica. Mula kaninang umaga, libo-libong Japanese ang nag-alay ng mga bulaklak bilang pagkilala sa namayapang former Prime Minister na si Shinzo Abe sa labas ng Budokan venue kung saan isinasagawa ang state funeral. Ito ay bilang sa pagkilala sa pinakamatagal na Prime Minister na nagsilbi sa bansa. Dahil sa inaasahang pagdating ng maraming tao, nagpatupad ng mahigpit na security measures ang mga Japanese policemen sa paligid ng funeral site. Si Abe ang isa sa kinikilalang political figure sa Japan, ngunit pinaslang ang 67 taong politician sa isang election rally noong Hulyo. Nasa 6,000 panauhin naman, kabilang na ang mahigpit
mahigit 700 foreign guests ang nagbiyahe patungong Japan upang dumalo sa state funeral. Nasa 50 rito ang kasalukuyan o dating state leader. Kabilang na sina US President Kamala Harris, Indian Prime Minister Narendra Modi, Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong, Australian Prime Minister Anthony Albanese, Vietnamese President Nguyen Xuan Phuc at South Korean Prime Minister Han Duck-soo. Maging si Vice President Sara Duterte nasa Japan bilang kinatawan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa state event. Ilan sa mga state leader na ito ang nakapulong na ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida kahapon. Samantala, mayroon ding mga nagsasagawa ng kilos protesta malapit sa Budokan area laban sa isinasagawang state event. Ayon sa kanila, para lamang sa imperial family ng Japan ang state funeral at hindi dapat maging batayan ang tagal ng serbisyo bilang Prime Minister para sa ganitong rare occasion. Dagdag pala ng mga ito, dapat anilang nakabatay ang pagsasagawa ng state funeral sa naging kontribusyon at mga polisiyang ipinapatupad ng isang leader. Balik sa iyo, Monica. Ryuji, hati ang opinyon ng mga Japanese dahil sa state funeral na yan. Marami kasi nagsasabi malaki raw yung magagastos. Magkano ba talaga ang halaga ng state funeral na inilaan ng gobyerno para kay dating Prime Minister Abe? Yes, Monica. Ayon nga sa mga ni-research natin dito ay umabot siya ng 1.6 billion yen o sa dollars ay 11 million, Monica. At Ryuji, sinasabi rin na ang state funeral ay talagang para sa mga miyembro lamang ng imperial family. Si dating Prime Minister Shinzo Abe ba ang kauna-unahang outside the imperial family na nabigyan ng state funeral at ano ang naging basihan para bigyan siya ng state funeral? Yes, Monica. Siya nga yung pinakakauna-unahan na nabigyan ng ganitong okasyon na hindi siya kabilang dun sa mga imperial family. At ang naging batayan dito dahil nga ang Prime Minister ngayon ng Japan, si Fumio Kishida, siya ang nag-initiate para maisagawa ang ganitong okasyon para sa dating namayapa na si Prime Minister Shinzo Abe. At uling tanong na lang, Ryuji, alam mo ba kung nagkaroon ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na makausap si Prime Minister Kishida? Yes, Monica. Sa mabuting pagkakataon ay nagkaroon ng opportunity para makausap ni Vice President Sara Duterte ang Prime Minister ng Japan, si Fumio Kishida. Alright. Maraming salamat, Ryuji Sasaki. Live na nag-uulat mula sa Tokyo, Japan. Malayo pa sa pagtatapos ang COVID-19 ayon sa World Health Organization. Katunayan, tumaas ng 22% ang COVID-19 cases sa Pilipinas noong nagdaang linggo batay sa datos ng Department of Health. Bunsod dito, may apila ang Private Hospitals Association of the Philippines sa pamahalaan. Ito ang balita ni Joan Nano. For us, mga medical workers, ay kung maaari po siguro ibalik muna natin yung mandato na mag-wear ng face mask, lalo na kahit po nasa labas, Umapela ang Private Hospitals Association of the Philippines sa pamahalaan na ibalik ang mandatory wearing of face masks sa outdoor spaces. Sa gitna na rin ito ng muling pagtaas ng bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19. Ayon kay PHAPI President Dr. Jose De Grano, hindi naman nila masabi kung may direktang kinalaman dito ang hindi pagsusuot ng face mask sa labas. Gayunman, mas mainam na magpatupad pa rin ng mas mahigpit na health protocols. Sa ngayon, nananatiling mababa pa naman ang hospital utilization. Isa sa nakikitang dahilan ni Dr. De Grano ay ang pagsa-self-quarantine at pagpapagaling na lang sa bahay ng mga tinatamaan ng subvariants. Samantala, masyado pa anyang maaga para masabi kung sapat na ang pagpapalawig hanggang Disyembre ng state of calamity bunsod ng pandemya. Palagay ko it's too early to say na by December
ay maaayos na talaga natin to. Although, siyempre, mas maganda nga po no, na in-extend na ating Pangulo up till December yung state of calamity. Dahil sa ganun po, yung hindi ma-hamper yung mga ginagawa ng gobyerno para dito sa COVID. Pero siguro, masasabi po natin yan bago mag-end of the year kung talagang kailangan ipagpatuloy pa natin o ihinto na po natin yung state of calamity po. Sa ngayon, mas makabubuti rin ayon kay De Grano kung ipagpapatuloy ng pamahalaan ng pagbibigay ng booster doses sa mamamayan. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy na ang 5 araw na pinalakas na bakunahan laban sa COVID-19 sa National Capital Region at Luzon. Ito ang kinumpirma ng Department of Health matapos ipagpaliban ang aktibidad dahil sa bagyong Karding. Tiniyak naman ng DOH na walang nasirang COVID-19 vaccines dahil sa nagdaang bagyo. Ito ang balita ni Asher Catapan Jr. Nagpalabas kami kahapon ng Department Memorandum wherein we already have lifted the suspension in the affected areas of this Pinas Lakas Bayan. And we are going to extend it until October 1. Sinimulan na ngayong araw ng Department of Health ang Pinas Lakas, bakunahang bayan sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon matapos ipagpaliban dahil sa bagyong Karding. Layo nitong mapalakas ang vaccination drive laban sa COVID-19 at makatanggap ng first booster dose ang mas maraming individual sa bansa. As of September 26, sa 73 milyong individual na fully vaccinated na, 19.2 million pa lang ang nabakunahan na ng unang booster dose, habang 2.8 million ang nakatanggap na ng ikalawang booster shot. Sa ilalim ng Pinas Lakas campaign, target ng DOH na makapagpabakuna pa ng unang booster shot sa 23 milyong individual sa halos 20,000 vaccination sites dito. Patuloy naman itong nadaragdagan lalo't natuloy na rin kahapon ang 5 araw na COVID-19 special vaccination program sa iba pang mga lugar. Kahapon po, we were able to accomplish 66,576 who have received their first booster shots in Visayas and Mindanao only. Meron din inclement weather sa ibang bahagi ng Visaya. Kaya yung iba, hindi rin masyado silang nakapag-push through na pangmaramihan for vaccination. Tiniyak naman ng DOH na may sapat na supply ng COVID-19 vaccines ang lahat ng mga rehiyon at kani-kanilang mga lokal na pamahalaan at hindi magkukulang dito ang gobyerno. Samantala, hindi nagdulot ng malaking epekto ang pananalasa ng bagyong Karding sa mga bakuna at mga pasilidad para rito sa mga apektadong rehiyon. Wala po tayong nasirang bakuna dahil sa bagyo na nakaraan, yung kay Karding. Meron po tayong mga nasirang facilities but these damages were just minor. Merong tumulo ang bubong, merong natuklap yung bubong, merong ibang mga parte ng mga facilities natin ay nabaha. Panawagan ng DOH sa publiko, hindi magiging epektibo ang bakuna laban sa COVID-19 kung iilan lang ang bakunado, lalo na ang booster shot ngayong bumaba na ang epekto ng unang serye ng bakuna. Kaya patuloy na nakikiusap ang kagawaran sa mga kinauukulan na magpabakuna na kasabay ng kanilang pinaigting na kampanya rito. Asher Catapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nilinaw ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa bagyong Karding. Ito ang balita ni Leia Ilagan, live. Leia, ilan na ang nasa official tally ng NDRRMC? Monica, kanina kasi ay napabalita na siyam yung nasawi dahil sa bagyo, kasama yung sinasabi nila na isa mula sa Bataan. Ngunit ng National Disaster Risk Reduction and Management Council of NDRRMC na walo lamang lahat ang bilang ng nasawi sa pananalasa ng bagyong Karding dahil 0 casualty sila sa Bataan. 5 dito, Monica, ang mula sa Bulacan, 2 sa Zambales at 1 sa Quezon. 3 din ang naitalang nawawala pa sa Mercedes, Camarines Norte. Kaugnay nito, nasa mahigit 60,000
ang apektadong individual sa Ilocos Region, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Cordillera. Sa ulat ng NDRRMC, nasa 3 milyong pisong halaga ng infrastructure ang naitala sa Mimaropa, habang mahigit sa 1.5 million pesos naman sa agriculture ang naitala sa Cordillera. 74 na lugar naman, Monica, diyan sa Central Luzon, Calabarzon at Bicol ang nakararanas pa ng mga pagbaha. Ang PNP at AFP tuloy-tuloy naman ang ginagawang pamamahagi ng relief goods sa mga lugar na apektado ng bagyo. Bukod pa dyan ang pagtulong sa paglilinis sa mga kalsada mula sa mga bumagsak na puno. Base, Monica, sa report ng NDRRMC, nasa mahigit 1.6 million pesos ang halaga pa rin ng tulong na naibigay na ng pamahalaan sa Bicol at Cordillera. 21 tulay at kasama na ang kalsada ang hindi pa rin madaanan, Monica, sa ngayon sa bahagi naman ng Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Bicol at Cordillera. Balik sa iyo, Monica. Leia, meron bang inaasahan na ayuda na matatanggap ang pamilya ng mga naging casualty ng Bagyong Karding? Tama ka dyan, Monica. Inaayos siya ng NDRRMC, kaya nga mahigpit yung ginagawa nilang verification dyan sa mga namatay. Dahil nga sa bagyo, inaalam talaga nila kung ito ay namatay dahil sa bagyo o baka yung iba daw ay merong mga sakit at inatake sa puso, kaya't masusi ang kanilang ginagawang verification. At hanggang ngayon nga ay yung 5 dyan sa Bulacan ay bine-verify pa rin nila kung ito ay totoong namatay dahil dyan sa bagyo. May mga reported pa rin sila na mga casualties sa ibang lugar, ngunit sinabi ng NDRRMC na patuloy ang ginagawa nilang verification. Wala naman sa mga local disaster risk reduction and management council tungkol dyan, Monica. Maraming salamat, Leia Ilagan, live na nag-uulat mula sa Mandaluyong City. Naibalik na ang supply ng kuryente sa nasa 80% ng mga lugar na naapektuhan ng Super Typhoon Karding base sa ulat ng National Electrification Administration. Kaugnay nito, inatasan na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy na magpadala ng generators bilang pansamantalang remedyo sa mga lugar na wala pa rin kuryente gaya ng Aurora, Nueva Ecija at Tarlac. Sa ngayon ay mayroon pang 83 munisipalidad ang naghihintay na maibalik ang supply ng kuryente. Mahigit sa 1,700 ang mga napinsalang bahay sa pananalasa ng Bagyong Karding sa Dingalan sa lalawigan ng Aurora. At live mula sa Dingalan, Aurora, ito ang balita ni Ray Pelayo, live. Ray, nakapagkumpuni na ba yung mga residenteng naapektuhan ng bagyo at may supply na ba ng kuryente dyan? Diyan sa ngayon, wala pang supply ng kuryente doon. Ang ginagamit nila ngayon ng mga generators dahil yung ilang mga linya ng kuryente at mga poste ay nagbuwalan. Pero pagbaba natin kanina, napansin din natin na may mga residente na hanggang ngayon ay nagkukumpuni ng kanilang mga bubong dahil tinuklap ito ng Bagyong Karding. At isa na nga dyan, yung tindahan ni Aling Rachel na kung saan yung doon na siya mismo nakatira at hanggang kanina ay wala pa rin ang bubong. Ito pong pinakamalakas na bagyo po talaga naranasan namin. Talaga sinira po lahat. Makikita sa mga puno ang marka ng malakas na hangin na dala ni Super Typhoon Karding na dakong 8:20 PM noong September 25 ay naglandfall dito sa bayan. Si Mang Ingo naman na nakatira malapit sa dagat ay hindi na inialis ang mga bangkang nagpatong-patong dahil sa taas ng storm surge na dala ng Bagyong Karding. Hindi lang namin magawang galawin muna, gawa ng gusto namin. Ma-check muna ng mga tiga-DA kung yung pinsala namin ang makita naman nila. Ang sasakyang pandagat na ito na kung tawagin ay lancha ay itinaob din ng malakas na alon. Ayon sa isang crew, naglalaman ng nasa 7 milyong pisong halaga ng grocery items at iba pang produkto na dadalhin sana sa Palanan, Isabela. Basa na ang mga ito nang mailabas kanina. Ayon kay Aurora Governor Christian Noveras, nasa 1,550 ang mga bahay na partially damaged habang 215 naman
ang mga talagang wasak dito sa Dingalan, Aurora. Para sa punong gobernador, malaking bagay ang kabundukan ng Sierra Madre na naging proteksyon ng kanyang nasasakupan. Kumbaga po ay sa electric fan kung maharangan ng mga bagay po yung medyo nababawasan po yung hangin. So kung wala po yung kabundukan na yan, direct na po yung hangin, sigurado po mas malaki po yung damage po na mararanasan ng Aurora. June, sa buong maghapon ay maganda ang naging panahon dito sa may Dingalan, Aurora. At kanina lamang bago mag alas 5, medyo bumuhos yung malakas na ulan. Ang isang ipinagpapasalamat ng mga taga-Dingalan ay walang casualty na nangyari sa pagdaan ng bagyong Karding dito sa munisipalidad. June? Ray, saan kumukuha ng mga materyales yung mga residente na damage yung kanilang mga bahay? Sa ngayon, wala pa tayong nakikita na mga idinideliver sa kanila. Ang ginagawa nila ngayon, clearing operation pa rin. Maging yung mga branches ng mga puno na napinsala at yung mga linipad na bubong ay itinatabi nila doon sa kanilang mga lugar. Yung mga pwede pang magamit ay kanilang ginagamit. Pero yung mga talagang lukot na mga bubong ay kanina na lang ibinibenta sa mga junk shop. Wala pa tayong napapansin doon sa mga napuntahan natin na merong mga bagong materyales na ginagamit sila, Jun. Doon sa mga medyo matindi ang damage, Ray, meron bang naibibigay na mga trapal man lang para pansamantala, pananggal lang sa ulan, Ray? Doon sa mga nakapanayam natin, Jun, wala tayong nakita pa. Actually, ang isa naman sa sinasabi ni governor ng Aurora is namigay na sila talaga ng mga paunang tulong doon sa mga naapektuhan nito. Pero yung mga residente na talagang walang bubong ngayon, nakikituloy muna doon sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. June. Sa clearing operations, Ray, kumbaga lahat ba na-clear na o may mga lugar pa rin na hindi pa naaabot? So far, yung mga nakita natin, yung sinasabi ni Governor kanina, meron pang isang barangay, hindi lang natin tatandaan yung pangalan. May isang barangay pa na kailangang mapuntahan o isang bayan na kailangang mapuntahan at ma-check kung after na maklear yung mga daan. So meron pang isang unaccessible hanggang ngayon at yun ang gusto nilang mapuntahan at hihingi tayo sa kanya ng update kung ngayon ba ay napuntahan na ito, Jun. Yung mga bangka na pangisda ng mga residente dyan, Ray, kumbaga, naisalba ba lahat yun maliban doon sa ipinakita mo kaninang video dyan, yung malaking, yung lancha kung tawagin? Merong mga napadpad doon sa taas, Jun, Actually, hindi lang yung tumaob kanina, yung talaga, may kasama pa yan, pero yung isa, na ipalutang nila uli. Walang karga yon na mga grocery items o ibang produkto. Itong itinoob, puno yan ng produkto. So, yung iba naman na ginagamit ng mga mangingisda na malalaking mga bangka, yung kay Mang Ingo kanina, silang magkakamag-anak at magkakakilala, hinayaan muna nila dun sa taas. Pero nakita natin may pinsala yung mga bangka na iyan at ang hinihintay nila yung tulong ng gobyerno. Baka sakali, nagbabaka sakali sila na baka matulungan sila doon sa pagkukumpuni nun dahil may makina yon, sabi niya, kung hindi pa rin pupunta ngayon ang kinaukulan sa kanila, maaaring unahin na niyang kumpunuhin o tanggalin yung makina dahil baka ito ay masira. June. Alang, Ray, yung sa mga materyales sa pagko-construction ng bahay o pagre-repair ng bahay, meron bang pagtaas sa presyo nito? Kasi pagka ganyang bagyo, minsan ganyan ang nangyayari sa mga lugar na napipinsala. Diyan di pa natin na-monitor yun, di pa natin napuntahan yung mga, parang wala nga ako napansin dito talaga ng mga hardware o yung mga nagsusupply ng mga, pero napansin natin dito, parang maraming mga pwedeng pagkunan ng mga buhangin at na yung kasing baybay, yung pinakadagat, ang daming bato, hindi siya white sand,
So, pwede yatang magamit niya na materyales din. Pero yung mga mas pinong buhangin, hindi pa natin alam kung saan kinukuha. May mga dinaanan kami kanina na mga ilog, parang mga quarry siya na pwedeng pagkuhanan ng buhangin. So, siguro most probably, kung mas malapit yung mga pagkukunan, kung ang pag-uusapan ay yung materials ng buhangin at yung medyo malalaking mga bato, baka mas mura dito. Pero yung talagang hardware na tindahan na malalaki, hindi pa natin nakita at hindi pa natin so far na check ngayon kung meron bang pagtaas ng materials. Pero ang sinasabi ng DTI, June, pag merong nakataas ang state of calamity sa isang lugar, nakakaroon ng price freeze. Yun ang kanilang direktiba na huwag munang magtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin at maging ng mga materyales na pangkumpuni ng bahay, Jun. Alright, maraming salamat. Ray Pelayo, nag-uulat ng live mula sa Dingalan, Aurora. Umabot na po sa 6,500 na bahay ang nasira ng Bagyong Karding sa Nueva Ecija. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 800 dito ang lubhang nawasak. Samantalang ang iba naman ay partially damaged lamang. May mahigit na 13,000 residente ang naapektuhan o katumbas ng mahigit sa 2,700 na pamilya. Nasa 6 na milyong piso naman ang pinsala sa pananim na mais, habang kinakalap pa ang impormasyon kung magkano ang kabuang pinsala sa mga palayan. Sa inisyal na ulat ng DA, nasa 1.2 billion pesos na ang pinsala sa agrikultura sa bansa dahil sa Bagyong Karding, kasama na ang mais, palay at gulay. Samantala lubog pa rin sa baha ang Barangay San Juan, Akpa sa Cabanatuan City. May kuryente sa city proper simula kagabi. Ngunit ayon sa Nueva Ecija Electric Company, posibleng tumagal pa ng 1 buwan bago maibalik sa 100% ang serbisyo sa lahat ng mga residente. Sa Gabaldon ay napinsala rin ang isang eskwelahan matapos na madaganan ng puno. Nasa ilalim na rin ng state of calamity ang lalawigan kung saan maaaring magamit ang emergency fund para sa pagtugon sa pangangailangan. Bagamat nasa kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng suspensyon ng klase sa mga pampublikong paaralan sa bansa tuwing may paparating na sakuna, naging epektibo pa rin sa mga magulang ang panuntunang inilabas ng Department of Education kaugnay ng class suspension bago pa man pumasok ang Bagyong Karding. Kailan nga ba dapat magdesisyon na hindi na papapasukin pa ang mga estudyante tuwing may paparating na bagyo o anumang sakuna? Ito ang balita ni Janice Inhente. Minsan late sila na mag-announce di ba? Para sa akin din kasi gusto ko na maligtas din yung anak ko. So, mag-decide na ako sa kwan pa lang pag may balitaan ako na hindi mo na siya papapasukin kinabukasan. Minsan ang naranasan ng anak ni Nanay Lorlene Asido na grade 9 student ang maabutan ng masamang lagay ng panahon habang nasa eskwela dahil walang agarang abiso ng class suspension ang lokal na pamahalaan. Kaya ngayon, tuwing may paparating na bagyo sa bansa, hindi na niya hinihintay pa ang abiso ng class suspension at kusa na niyang hindi pinapapasok ang anak upang masiguro ang kaligtasan nito. Na, di ba, tayo naman ng mga magulang, maramdaman naman natin kung maganda yung panahon o hindi. Kamakailan naglabas ng panuntunan para sa class suspension ng Department of Education upang maging gabay ng mga magulang sa pagdedesisyon tuwing may kalamidad. Batay sa Department Order No. 37 ng DepEd, otomatikong kansilado ang in-person at online classes, gayon din ang trabaho sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan sa mga lugar na may Tropical Cyclone Wind Signal No. 1, 2, 3, 4 at 5 mula sa Pag-asa. Suspendido rin ang klase sa mga paaralan sa mga lugar kung saan naglabas ang Pag-asa ng yellow, orange at red rainfall warning, gayon din ng flood warning. Agarang suspensyon naman ng in-person at online classes maging ng trabaho kung ang wind signal, rainfall at flood warning ay inilabas sa mga oras na nagsimula na ang klase.
Pero paalala ng DepEd, obligado pa rin ang mga paaralan na tiyaking ligtas ang mga estudyante at school personnel kapag pinalabas ito ng eskwelahan. Nakadepende naman sa mga local chief executive ang desisyon kung magsususpindi ito ng klase sa mga lugar na walang wind signal, heavy rainfall warning at flood warning. Samantala sa mga lugar naman na may mararanasang mga lindol, otomatiko ring kansilado ang klase kung nakaranas ang isang lugar na nasa intensity 5 o pataas ang lakas ng pagyanig. Maaari namang kansilahin ng school principals ang klase anuman ang intensity scale kung sa kanilang assessment ay hindi ligtas ang mga struktura sa mga paaralan. Dagdag pa ng DepEd, depende sa pamunuan ng mga pribadong paaralan, community learning centers at mga universidad kung susundin ang inilabas na DepEd order. Suportado naman ng ilang LGUs sa Metro Manila ang nasabing guidelines. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, noon pa man ito na ang guidelines na kanilang sinusunod at otomatiko aniya ang class suspension sa iba't ibang antas sa kanilang lungsod kapag may storm signals. Maging ang ilan pang LGU gaya ng Caloocan, Pasig at Maynila. Mas maigi na rin para sa ilang mga magulang ang inilabas na guidelines ng Department of Education para makapagdesisyon na rin nila sila ng mas maaga tuwing may paparating na sakuna. Kung bumabagyo na, malakas ang ulan, hindi na papapasukin yung mga bata. Kaagad meron ng warning ang abisi yung DepEd. Kaya po yun ang inanuhan namin, binasihan namin. Maganda po yun para alert din yung mga magulang, di ba, na bilang ako ay nanay, syempre gusto ko yung ganon na may mga nabalitaan, so automatically wala na talagang suspension na yung klase. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balik na sa normal na operasyon ang mga pantalan sa Metro Manila, Batangas, Mindoro at Bicol na pansamantalang natigil dahil sa epekto ng bagyong Karding. Pero sa Sorsogon, may mga ilang pasahero pa ring stranded sa Matnog Port ayon sa Philippine Coast Guard o PCG. Ito ang balita ni Jerry Galicia, live. Jerry, ano ba ang problema? Bakit may mga stranded pa rin sa Matnog Port? June, isa sa problema sa Matnog Port, kaya meron pang mga stranded na pasahero ay dalawa lang yung barko na bumibiyahe patawid ng Samar. June. Mahaba pa rin ang pila ng mga sasakyan at mga pasahero sa pantalan ng Matnog, Sorsogon kahit nagbukas na ang lahat ng pantalan sa South Luzon at Bicol Region. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Arman Balilo, balik na rin sa normal ang operasyon ng mga pantalan sa Bicol, Southern Tagalog kasama na ang Batangas, Mindoro at Metro Manila. Ngunit may ilang mga pasahero nakapila pa rin sa Matnog Port sa Sorsogon na stranded dahil sa bagyo. Normal na po ang mga pantalan natin, lahat po ng mga ports sa Bicol, sa Southern Tagalog, kasama po yung Batangas sa Mindoro, Metro Manila ay normal na po ang operations. Ito yung mga ports na affected nitong nakarang bagyo na nagkaroon tayo ng mga stranded passengers. Pero maliban po sa Matnog na merong kukonting na nakapila pa, lahat po ay normal na ang operasyon. Samantala, para mapanatili ang health protocol sa loob ng barko, inire-require pa rin ang pagsusot ng face mask at nag-check ng temperatura ng mga pasahero mula sa Philippine Ports Authority katuwang ang PCG. May mga umikot rin na para magpatupad ng social distancing. Sa ngayon, naka-standby na ang tauhan ng PCG kung kailangan pang relief assistance sa mga malalayong isla. Samantala, sa Masbate, epektibo ang ginawang preemptive measure ng Coast Guard. Kahit malayo ang bagyo sa tatlong isla, may nababanta pa rin kasi ng habagat. Wala man naitalang anumang insidente sa karagatan sakop ng Masbate sa pagbabantay at monitoring ng Coast Guard sa nakaraang sama ng nadulot ng bagyong Karding. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Juna. Jerry, diyan ba sa Masbate may mga residente na manggagaling sa Matnog Port papunta diyan, mga pasahero? June, ang dinadaanan partikular na mga residente patungo dito sa Masbate, yung nanggagaling dun sa Pilar Port sa Sorsogon at dito sa Pio Duran sa Albay, June. So walang problema. Ibig sabihin dyan, normal na ang sitwasyon ng mga pantalan dyan. Yes, ayon sa Philippine Coast Guard Masbate ay normal na ang lahat ng pantalan sa tatlong isla dito sa probinsya, June.
Okay, maraming salamat, Jerry Galicia. Kakailanganin ng Department of Education ng 112 million pesos na halaga para sa pagre-repair ng mga nasirang paaralan kasunod ng pananalasa ng Bagyong Karding. Ito ang balita ni Janice Inhente, live. Janice, may pondo pa ba ang DepEd para rito sa mga nasirang eskwelahan? At ano ang kanilang ginagawang solusyon para itong mga estudyanteng ito na naapektuhan ay makapag-aral? Janice. June, sa ngayon, sinusubukan pa nating makakuha ng detalye mula sa Department of Education kung may agarang pondo na mailalaan para sa pagpapasaayos ng mga nasirang paaralan o kung ano ang kanilang magiging intervention para rito. Pero batay na rin sa mga nagdaang kalamidad na may mga eskwelahan din na nagkaroon ng damages, ang ginagawa ng DepEd dyan ay nagpapatupad o nagpapatayo na muna sila ng temporary learning spaces o gumagamit muna ng pasilidad ng lokal na pamahalaan. Isa pang intervention nilang ginagawa dyan ay yung pagpapatupad muli ng distance learning gaya ng paggamit ng module o di kaya ay online classes kung kakayanin. Sa damage assessment na isinagawa ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, nasa 20 paaralan ang nagtamo ng infrastructure damages. Karamihan sa mga paaralan na nagkaroon ng damages ay mula sa Cordillera, Regions 1 at 3, Region 4A. Aabot nga sa 112 million ang pondong kakailanganin ng DepEd para sa repair ng 20 paaralan na nagkaroon ng infrastructure damages. Samantala sa tala ng DepEd as of 12 noon kahapon, nasa 12.1 million na mga estudyante ang naantala ang pag-aaral. Yan ay mula sa 107 schools division o 21,509 na apektadong mga paaralan sa bahagi ng Calabar Zone, Metro Manila, Regions 1, 2, 3, Region 4A, 4B at Region 5. Kasama na sa mga bilang na yan yung mga nagpatupad ng class suspension dahil sa Bagyong Karding at mga paaralan na ginamit naman bilang evacuation center. Gayunpaman, ayon sa DepEd, yung mga estudyante sa mga eskwelahan na pansamantalang ginamit bilang evacuation center ay magpapatupad ng distance learning. June, sa ngayon, kinukumpirma pa natin sa DepEd kung yung klase ba ng mga estudyante sa mga paaralan na talagang hindi pa magagamit sa ngayon ay tuloy o kung nagpatupad ng distance learning. June? Maraming salamat, Janice Inhente. Itinalaga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang abogadong si Beda Angeles Epres bilang bagong commissioner ng Commission on Human Rights. Base sa appointment letter na may petsang September 15, 2022, si Epres ay maninilbihan bilang CHR Commissioner hanggang 2029. Papalitan niya ang nagretirong commissioner na si Roberto Eugenio Cadiz. Hinihintay pa ang isang itatalagang miyembro sa mga bakante pang posisyon sa CHR on-bank, kabilang na ang kanilang chairperson. Inaprubahan na ng makapangyarihang Commission on Appointments ang pagkakatalaga sa 3 kalihim ng Administrasyong Marcos. Dito humarap sa mga tanong ng mga mambabatas ang mga kalihim at ipinunto ang kani-kanilang pananaw sa issue. Ito ang balita ni Herlene Delgado. Pero nung tinignan namin, hindi ho hindi ho zero backlog. In fact, there are 2,000 pending cases in the Darab and 2,000 plus pending cases in the alley. We will try to resolve as fast as we could many pending cases. Nangako si Agrarian Reform Secretary Conrado Estella na bibilisan na ang pagresolba sa libo-libong kaso na may kinalaman sa lupa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa kanyang pagharap sa Commission on Appointments, sinabi ng kalihim na patuloy na mamadaliin ang paggawad ng titulo at validation processes sa ilalim ng Land Registration Authority o LRA na attached agency ng Department of Justice. Aminado rin si Secretary Estrella na napakahirap ng naging proseso para sa mga magsasaka na makautang sa Land Bank of the Philippines. The farmers don't have ako nga ho, hirap na hirap akong tinignan ko yung application ang hirap gawin. The Land Bank already
streamlined the requirements for loan applications. Noon ho, 11 pages, ngayon isang page na lang ho. Samantala, inaprubahan din ng CA panel ang ad interim appointment ni Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Kabilang sa mga natanong sa kalihim ang posisyon nito sa pagmimina. I have been to many places in Mindanao, and the local government were saying that the small-scale miners are being used as a front of big-scale miners so that they will not follow the law. You have to be careful na huwag gamitin ng mga illegal miners, yung mga small-scale miners. How we are able to manage the mineral assets of our country are really within our hands. I am in favor of responsible mining, and that responsible mining be able to address specific exposure and vulnerabilities that are caused by the disturbance to the land and to offshore as well. Ayon sa kalihim, tinatayang nasa mahigit 100 ang operating mines sa Pilipinas. Humarap din sa CA si Tourism Secretary Cristina Frasco. Ayon kay Frasco, sa ilalim ng kanyang pamumuno, tututukan ang pagkakaroon ng pondo para sa pagpapabuti sa tourism infrastructure, pagiging efficient ng mga paliparan at pantalan, at pagkakaroon ng tourism police. But we have to admit, we have to overhaul the airport. The restrooms, the lines. How can you as a secretary solve this when that the airport is under the Department of Transportation? I recognize that infrastructure is not the primary role of the Department of Tourism. It is the jurisdiction of the Department of Public Works and Highways. And that is why we have attempted to coordinate closely with the DPWH as well as our regional offices, specifically to identify what are the infrastructure challenges that are present in terms of our key destinations and our emerging destinations. Sa huli, inaprubahan ang ad interim appointments ng 3 kalihim. Ilan pang kalihim na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sasalang sa CA bukas, araw ng Miyerkules. Hardin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakadaong ngayon sa port area sa Maynila ang barkong USS Tripoli ng Amerika. Ito ay isang amphibious assault ship ng US Navy. Batay sa ibinahagi na videos at pictures ng Philippine Coast Guard, makikita ang ilang karga ng barko na tila fighter jets. Pero ayon sa PCG, hindi sila makapagbigay ng iba pang impormasyon hinggil sa port call ng USS Tripoli. Nakamatiyag ang partners ng Italy sa European Union sa pag-upo sa pwesto ng political far-right. Nagtagumpay ang far-right politician na si Giorgia Meloni, gayon din ang kanyang right-wing coalition sa katatapos lamang na eleksyon. Ito ang balita ni Edith Artades. Nagpahiwatig ng pagkabagabag ang European Union partners ng Italy at nakatutok sa sitwasyon sa bansa matapos makapanig sa eleksyon ang political far-right. Wagi sa halalan ang far-right leader na si Giorgia Meloni, ang nakatakdang maging kauna-unahang female prime minister ng Italy. Dahil sa resulta ng halalan, naging questionable ngayon kung mananatili ang Rome sa mga pangako nito sa mga prinsipyo, panuntunan at ambisyon ng EU. Isa ang Italy sa mga founding member European Union at sa pagkaluklok ni Meloni, inaasahan itong isusulong ang pinakamatinding right-wing government mula sa World War II. Dahilan upang maalarma ang malaking bahagi ng Europe dahil ang Italy ang pangatlong pinakamalaking ekonomiya ng EU bloc. Pagtitiyak ng French Prime Minister, titiyakin ng kanyang pamahalaan kasama ang ibang EU officials na maisusulong at mapangangalagaan ang mga pangunahing karapatang pangtao kasunod ng mga pangunguna ng neo-fascist far-right brothers ng Italy Party sa parliamentary election. Samantala, umaasa naman ang mga negosyante sa Italy na sa pagkaluklok ng bagong pamunuan sa bansa, makababawi ang mga negosyo mula sa epekto ng pandemya. Sappiamo vivono un momento di crisi già dal biennio della pandemia fino ad arrivare poi agli ultimi eventi sociopolitici
che hanno in qualche maniera messo in ginocchio un po' tutte le attività commerciali. E la speranza è che ci sia un giro di volta, che la compagine di centrodestra capeggiata dalla Meloni possa in qualche maniera venire incontro alle esigenze di noi chiamati partite IVA per appunto un riscatto nel più breve tempo possibile. Naharap na sa sari-saring suliranin ang 27-nation European Union, kabilang na ang pagtataas ng inflation at energy cost. At hindi na nito kinakailangan ang karagdagang hahamon sa democratic standard ng EU. Edith Artates, UNTV News and Rescue, Italy. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay na naisagawa ang kauna-unahang planetary defense test laban sa asteroid gamit ang DART spacecraft na National Aeronautics and Space Administration o NASA. Nakuhanan ng kamera ang imahe ng impact gamit ang Double Asteroid Redirection Test o DART. Ito ang balita ni Louie Trape. Ayon sa NASA, makapagbibigay kaalaman ito sa mga scientists at engineers upang makagawa ng plano at estratehiya pangdepensa sa mga banta sa kalawakan. Ito ang kauna-unahang defense test mula sa Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. Aabot naman sa ilang linggo bago malaman ang resulta ng eksperimentong ito ng NASA. Bagaman hindi inaasahan ng mga eksperto na bubunggo sa mundo ang monster asteroids, marami pa ring undetected smaller objects ang posibleng maminsala sa regional o city scale. Samantala, ang Licha Cube ang nagsilbing kamera ng DART na nakakuha ng mga unique na imahe ng asteroid surface maging ng debris nito. Binubuo ito ng dalawang optical camera, ang Luke Licha Cube Unit Key Explorer at Leia Licha Cube Explorer Imaging for Asteroid, na siyang nagtatrack sa target na asteroid na Dimorphos. Magkakaroon naman ang European Space Agency ng 3 spacecrafts na tatawaging Hera mission 4 na taon mula ngayon upang pag-aralan pa ang Didymus at Dimorphos. Luis Trape, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pa ring nalalagdaang batas hinggil sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE kahit na inaasahan ng marami ang postponement nito. Kaya naman sisimulan na ng Commission on Elections sa Huwebes ang pag-iimprenta ng mga balotang gagamitin sa nakatakdang halalan sa Disyembre. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, gaano ba karami ang iimprentang balota at gaano katagal ito gawin? Yes, June, ayon sa Commission on Elections, mahigit 91.5 million na mga balota ang iimprenta para sa halalan sa barangay at sangguniang kabataan elections at gagawin niyan dyan sa National Printing Office o NPO at tatagal yung pag-iimprenta ng 30 araw o isang buwan. 3 milyong balota kada araw ang kayang i-imprenta ng NPO gamit ang 3 makina. At 1 linggo naman para sa verifikasyon ng mga balota. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia ng COMELEC, sa darating na Huwebes, September 29 ay mag-uumpisa na ang pag-iimprenta ng mga balota. May bagong ilalagay na safety feature dito na ascending number upang hindi magaya. By Thursday, yours truly will be going to the National Printing Office and I will embed the secret marking of the ballots for the BSKE. We'll also have to sign the MOA na. Binigyang diin ni Garcia, hindi na maaring i-adjust pa ang pag-iimprenta ng BSKE manual ballots dahil baka sila naman ang masisi kung matuloy ang eleksyon at walang magagamit na balota. Pag kami hindi tumuloy, dahil sabi namin sayang naman yung pera sa susunod na taon na lang, nagkatuluyan, wala tayong balota. Kami po may kasalanan na na-postpone ang eleksyon dahil wala kaming balota. Alam naman pong paggamit lang kami ng kahit anong papel.
Kahit naman mapuspon ang halalan, tiniyak ng COMELEC na magagamit pa rin ang mga balota sa susunod na taon. Kaugnay naman sa panukalang batas ngayon sa House of Representatives at Senado, sa pagpapaliban sa eleksyon, ang inaasahan ng COMELEC na magkaroon na ng enrolled bill o ito yung inaprubahang bill ng Kamara at Senado bago matapos itong buwan at maisusumite ito sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, kung sakaling matatagalan ang pagkakaroon ng batas para sa postponement at nakapaghain na ng COC sa October 22 hanggang 29, paliwanag ng COMELEC, maaari namang gawin na di na sila maghahain ng COC sa susunod na taon. At kahit overage na ang tatakbo sa SK pagdating ng susunod na taon, pero nakapaghain ito ng COC nitong 2022, ay tatanggapin pa rin sila bilang kandidato. Samantala, June ngayong hapon ay naaprubahan na rin sa third and final reading. Ito namang bersyon ng Senado hinggil sa election postponement kung saan 17 mga mambabatas o senador ang pabor na ipagpaliban ang eleksyon at 2 naman yung hindi pabor. At dahil nga dyan, June, aprobado na, una nang aprobado yung bersyon naman ng House of Representatives. Ang susunod na hakbang dyan ng both houses ng ating Congress ay magkikita sila. Kumbaga magkakaroon ng bicameral conference kung saan tatalakayin. Kasi kung may provision, halimbawa itong sa Senado na wala doon sa bersyon naman ng ating Kamara de Representante, aayusin yan ngayon ng both houses para kapag naayos na yon, saka na magkakaroon ngayon ng tinatawag na enrolled bill at yun ay inaasahang maisusumite sa tanggapan ng ating Pangulo. At kung sakaling nakarating sa tanggapan ng ating Pangulo at ito ay pinirmahan niya, ibig sabihin hindi niya i-veto yung bill, ito ay magiging ganap na batas at mayroon pang 15 araw bago ito magiging epektibo dahil kailangan pa niyang i-publish sa ating official gazette at gayon din sa 2 pahayagan ng general circulation. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Dante Amento. Susuriin ng Office of the Press Secretary ang mga pahayag ng iba pang ahensya ng gobyerno bago ito ilabas o ilathala. Alunsuro dito sa layuning itaguyod ang katotohanan at patas na impormasyon. Sa isinagawang budget hearing sa Kamara, nabatid na ang Unified Messaging Program ay isa sa mga mandato ng OPS sa ilalim ng Marcos Administration. Isa ito sa nakikitang hakbang upang maiwasan ang paglaganap ng fake news. Tinalakay ng mga maestrado ng Korte Suprema ngayong araw ang mga posibleng aksyon laban kay dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. Kaugnay ito sa mga pahayag ni Badoy laban kay Manila RTC Branch 19 Judge Marlo Magdoza Malagar. Si Malagar ang nag-dismiss sa proscription case na inihain na DOJ upang ideklarang terorista ang CPP-NPA. Mahigpit na binalaan ng korte ang mga individual na patuloy na mag-uudyok ng karahasan sa pamamagitan ng social media at iba pang kaparaanan na maglalagay panganib sa buhay ng mga wes at ng kanilang pamilya. Sa kanyang mga post, inakusahan ni Badoy si Judge Malagar na kakampi o kaibigan ng CPP-NPA. Kinuna ng UNTV News na reaction si Badoy hinggil sa pahayag na ito na SC, subalit wala pa siyang tugon. Pinaglaanan na ng pondo na Department of Budget and Management ang bagong tatag na Department of Migrant Workers na gagamitin para sa taong 2023. Ayon sa DBM, aabot sa 15.2 billion pesos ang proposed budget allocation para sa mga programa sa ilalim ng DMW. Malaking bahagi nito ay gagamitin sa Emergency Repatriation Program ng mga Overseas Filipino Worker at Overseas Employment Program. Nagdagkaalaman po
Ngayong Burr months, mas maraming bagyong pumapasok sa ating bansa, kung kaya't mas madalas rin po mga pag-ulan. Pero pwede kayang huwag na magpa-car wash kung nahugasan ng ulan ng ating mga sasakyan? Narito po ang mga kasagutan. Kung madalas mong hinuhugasan ang iyong sasakyan sa ulan, ngayon na po ang panahon upang itigil po ang habit na yan. Ayon sa mga eksperto, hinuhugasan ng ulan ng alikabok at ibang dumi sa atin pong mga sasakyan. Pero, nag-iiwan po ito ng mga contaminants na makakasama o makakasira sa surface po ng ating mga sasakyan. Kung pababayaan nating matuyo ang tubig ulan sa mga sasakyan, nag-iiwan po yan ng water spots na magdudulot po ng permanent damage sa pintura. Hindi rin po kayang hugasan ng tubig ulan ang mga natuyong dumi sa ilalim po ng mga sasakyan. Mas lalo pa nga itong magdudulot ng kalawang kung pababayaang matuyo at hindi mahuhugasan po ng malinis na tubig. Ang pinakamagandang paraan upang mapanatiling malinis ang ating mga sasakyan ay ipa-car wash po ito. Kung meron namang panahon, mas mabuti na hugasan ang sasakyan sa bahay, lalo na kung mayroong sapat na supply ng tubig. Matapos matuyo ang sasakyan, lagyan nyo po ng car wax para sa extra protection laban sa iba't ibang elements. Sa ganyang paraan, ang mga contaminants mula sa ulan ay hindi makaka-penetrate sa pintura ng inyo pong mga sasakyan. Hindi po masamang ingatan ang sasakyan, lalo na at malaking tulong ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Sana'y may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Enjoy ng mga Pilipino ang visa-free entry sa Taiwan, simula po yan sa September 29. Alamin kung bakit nga ba dumadami ang mga kababayang bumibisita at naghahanap buhay sa Taiwan. Ito ang espesyal na balita ni Paulo Dasal. Welcome to Taiwan! Isa na ang Taiwan sa mga paboritong tourist destination nating mga Pinoy. Mula nang sinimulan ang free visa entry para sa mga Philippine passport holders noong 2017, pasok ang Pilipinas para sa top 10 international visitors. Samahan nyo kaming bisitahin ang iba't ibang patok na pasyalan dito sa Taiwan. Siyempre, umpisahan muna natin sa one of the world's tallest building, ang Taipei 101. Tara! Wow! Napakataas nga! Mula dito sa 101st floor o Taipei 101 skyline, makikita ang 360-degree view ng Taipei. Isa rin sa pinakabibisita ng mga kababayan sa Taipei ang Siminting, ang itinuturing na sentro ng kultura ng Wanhua District. Paborito itong hangout spot ng mga Pilipino dahil sa daytime at evening pedestrian shopping area. Mura at maayos ang public transportation ng Taiwan. Mayroong bus, MRT, light rail, high-speed rail, at ang pinaka-healthy, ang rental bike. Dahil dito, maraming lugar ang pwedeng mapasyalan sa loob lamang ng isang araw. Alam nyo ba, noong 2019, umabot sa mahigit 500,000 ang Pilipino tourist sa Taiwan? Dahil sa maraming magagandang lugar dito sa Taiwan, isa sa paboritong pastime ng ating mga kababayan ay ang mamasyal. Ilan sa mga sikat na tourist spots sa Northern Taiwan na paboritong pasyalan ng ating mga kababayan ay ang Yelyu Geopark. Matatagpuan dito ang ilan sa pinakasikat na eroded rock formation sa mundo. Magandang tanawin para sa mga Pilipino. Jiufen! Madaling puntahan mula sa Taipei City, isang dating mining town sa northern eastern Taiwan. Dinarayo ng mga Pilipino hindi lang dahil sa street foods nito, kundi dahil sa mayaman sa kasaysayan at kultura. Shifen Old Street, isang railroad town, kabilang sa mga pinakasikat na pasyalan ng ating mga kababayan dito sa Taiwan dahil sa pagkakaroon ng charming na ambience. Bukod sa local food,
At souvenir, patok ang ship and all treat dahil sa swak na swak sa picture taking. Para naman sa ating mga kababayang nature lover at mahilig sa outdoor activities, isa sa mga hindi dapat palagpasin puntahan ang Alishan. Makikita sa Giant Tree Trail ang mga naglalakihang puno na talaga namang nakamamangha. At kung pagod ka ng maglakad, pwede kang sumakay ng train dito para makita pa ang iba pang bahagi ng kabundukan. Samantala, isa ang Sun Moon Lake sa top Filipino tourist destination sa Central Taiwan. Lalong mapagmamasdan ang magagandang tanawin ng lawa at nakapaligid na bundok sa pamamagitan ng Sun Moon Lake Ropeway. At ngayon susubukan naman natin ang isa sa mga Taiwanese food na suwak sa panlasang Pinoy. Ngayon kasama natin ang isa sa mga Filipino teachers dito sa Taiwan, si Dr. Ray. Dr. Ray. At dahil sobrang mainit ngayon dito sa Taiwan, susubukan naman natin ang Taiwanese version ng Pinoy halo-halo dito mismo sa Taiwan. Kaya tara! Habang kumakain kami ng pampalamig na tswabing o shave ice with fruits, nalaman ko na marami na palang Pilipinong teachers sa Taiwan. Marami na talaga. Hindi lang factory workers, hindi lang caregivers, pero mga English teachers din. Sobrang marami ng ang recruitment, especially recently dito sa Taiwan from the Philippines. Not to mention the healthcare system, which is very good dito sa Taiwan. But yung benefits, yung salary, yung accommodation, yung free flights. So, in terms of sa salary pa lang, very okay. Nasa 150,000 ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Taiwan na karamihan ay nasa manufacturing industry. Bukod sa sikat na mango shave ice, hindi rin dapat mawala sa food trip ang isa pang katakam-takam na Taiwanese food tulad ng xiaolongbao o soup dumplings. Patok ito sa panlasang Pinoy. Inihahaing mainit sa isang bamboo steamer at talagang mapapawaw pag kinain na dahil sa linamnam ng karne at mainit na sabaw. Ang flat fried chicken naman na sikat na Taiwanese street food, suwak na suwak din sa mga OFW at Pinoy tourists dahil sa malambot na karne at crunchy coating nito. Ang taro and sweet potato balls, isang classic, masarap at chewy na Taiwanese dessert. At syempre, ang bubble milk tea na kawili-wiling pamatid-uhaw para sa mga Pinoy dahil sa pinaghalong malinamnam na lasa ng gatas at relaxing na aroma at lasa ng tsaa na sinamahan pa ng maliliit na chewy na tapioca pearls. Wow! Alam nyo ba na ang Tainan ang food capital ng Taiwan? Tara mga ka-food trip, samahan niyo akong tikman ang iba't ibang klase ng mga pagkain dito sa Tainan. Tara mga ka-food trip! Shrimp roll, isa sa mga sikat na local dish sa Tainan at perfect na snack para sa mga biyaherong Pinoy. Matamis at masarap ang fresh shrimp rolls. Kapag bumisita sa Tainan, hindi rin dapat palagpasin ang dansu noodles na patok sa lahat. Cilantro, durog na bawang at giniling na baboy, subalit refreshing ang lasa. Samantala, di rin mawawala sa listahan ang night market favorite ng mga kababayan, ang malinamnam na oyster egg omelette. At syempre, bago tayo umuwi, huwag kalimutan ang pasalubong. Pwede na itong pineapple cake at sun cookies. Haochi! Masarap! Para sa mga kababayan natin excited na magbiyahe at malibot ang Taiwan, abangan ninyo ang malapit na pagbubukas ng border para sa mga international tourists. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Hebreo 13 at 6 na nagsasabi, "Ano pat ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ang tao?" At yan ang
naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.